Dungeon training ni Kim Min-jun. Noon, ang mga bagong recruit ay ipinadala sa isang dungeon para sa kanilang pagsasanay, kung saan ipinakita ni Min-jun ang mga resulta na higit pa sa kanyang ranggo. Tapos na ang pagsasanay, at ang grupo ay papauwi na. Ngunit bago pa sila makalabas ng gate, nag-transform ang dungeon, at nawala ng landas ang grupo. Isang alon ng misteryosong enerhiya ang nagpahimatay sa mga instructor, at si Min-jun ay nagpatuloy na mag-imbestiga ng mag-isa. Natagpuan niya ang isang napakalaking dark hound, at nang matalo niya ito, naramdaman niyang bumalik ang ilan sa kanyang demonic energy. Bumalik sa kasalukuyan. Ang instructor ay nagigising sa mga tinig ng mga batang recruit. Binuksan niya ang kanyang mga mata, habang naririnig ang takot sa kanilang mga boses. Tinitingnan nila siya, habang ang kanilang mga tinig ay unti-unting kumakalma sa pagmulat ng kanilang instructor. Bigla siyang sumigaw na parang nagising mula sa isang pinaka-nakakatakot na bangungot. Ito ay nagbigay ng takot sa mga recruit. Akala nila na ang mga ito ay nagising na bilang mga zombie, ngunit sila ay nagising na may pagkabahala kung ang lahat ay okay, o kung may nasaktan. Sinimulan nilang ibigay sa kanya ang mga karagdagang detalye ng nangyari, at labis na nagalit ang mga instructor sa hindi makapaniwalang ginawa ni Min-jun. Nanginig ang instructor sa gulat. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Min-jun ang ganoong bagay. Iniisip niyang dapat nang patalsikin si Min-jun sa akademya agad-agad. Ngunit alam niyang wala siyang kapangyarihan na gawin ang desisyong iyon sa ngayon, lalo na't nawalan siya ng malay sa halip na protektahan ang mga recruit. Nang iniisip na ng instructor na lumabas at sagipin si Min-jun, isa sa mga recruit ang nagsabi sa kanya na tumingin sa kabilang bahagi ng kuweba. At iyon, tila bumalik na si Min-jun, at bitbit niya ang bangkay ng halimaw na kanyang napatay sa kanyang likod. Muli na namang nagulat ang mga instructor. Para bang tanging trabaho na lang nila ay magulat. Tiningnan nila ang hound at napansin na kakaiba ito kaysa sa mga karaniwang nakikita nila. Ibinagsak ni Min-jun ang halimaw sa sahig at sinabing tingnan nila ang bagay na iyon. Sinimulan ng mga instructor na suriin ang bangkay ng halimaw at napagtanto nilang ito ang nilalang na nagdulot ng kanilang pagkahimatay. Ang mga recruit naman ay hindi rin makapaniwala, nagtatanong kung paano napatay ng kanilang kasama ang ganoong kalaking halimaw. Tumingin si Min-jun patungo sa pintuan ng kuweba at napansin na bukas na ang portal gate. Inilagay ng instructor ang kanyang kamay sa balikat ni Min-jun at tinanong kung siya nga ba talaga ang pumatay sa hound mag-isa. Tumanggaw lang si Min-jun bilang tugon. Pinagpawisan ng instructor habang tumatango at kinikilala ang nagawa ng recruit. Iniutos ng pangunahing instructor sa isa pang instructor na pamunuan ang mga recruit palabas ng dungeon habang siya ay mananatili upang makipag-usap kay Min-jun. Nang makalabas na ang lahat, alam ng instructor na mayroon na siyang pagkakataon na makipag-usap kay Min-jun. Sa harap ng portal gate, sinabi ng instructor na si Min-jun ang pumatay sa halimaw, at iniutos na ay lahad ito sa ulat at ibigay sa tenyente ang lahat ng nangyari sa dungeon na ito. Siyempre, sinabi ni Min-jun na gagawin niya ito. Sinabi ng instructor na huwag kaligtaan ng kahit ano sa ulat na iyon, siguraduhin na detalyado ito at ipaliwanag pa kung gaano sila naging inutil na mga instructor. Mukhang wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon, napakatapat niyang sundalo. Tinakpan niya ang kanyang mukha sa kahihiyan habang sinasabi na nawalan sila ng malay sa halip na siguraduhin ang kaligtasan ng mga recruit, at wala siyang maipaliwanag sa pagkawala ng kanyang bantay sa ganoong kritikal na sitwasyon. Sa wakas, pinasalamatan niya ang ating bida sa pagtiyak na ligtas ang lahat, at labis niya itong pinahahalagahan. Namula si Min-jun, natutuwa siyang nakatulong, ngunit medyo nahihiya sa mga papuri. Isinuot ng instructor ang kanyang sombrero upang mai-save ang natitirang dignidad, at sinabing kailangan niyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali bilang isang lalaki. Sinabi niya na kailangan na nilang bumalik. Habang papaalis na sila ng kuweba na may mga kumikislap na asol na ilaw mula sa portal, iniisip ng instructor kung paano iuulat ang sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Samantala, masayang-masaya si Min-jun. Kakakuha lang niya ng maraming papuri mula sa kanyang mga kasama at sa kanyang mga instructor, maganda ang araw para sa kanya. Habang papalabas na siya ng dungeon sa pamamagitan ng portal gate, biglang lumitaw ang isang notification window at sinabi na ang error ay naayos na. Naiinis si Min-jun habang tinatanong kung anong klaseng error iyon. Sinumpa niya ang system, sinasabing kasing absurd nito sa mundong ito tulad ng sa kabilang mundo. Lumitaw muli ang window, at sa pagkakataong ito, ipinakita sa kanya ang kanyang mga stats. Mayroon siyang 60 puntos sa lakas, liksi, at stamina. Mayroon din siyang 10 puntos sa demonic energy, at isang E-ranking na possessed skill na tinatawag na corruption. Tinitigan niya ang window at iniisip kung iyon na nga ba lahat dahil napakakaibang ito para sa kanya.
Pagkatapos, napatingin siya sa window, at nakita niyang siya ang nagtatag ng isang kalto na tinatawag na Lumino na ang paborito kong karakter. Nagulat siya sa nakakahiyang impormasyon na iyon sa status window. Dito natin malalaman ang ilang background ng pagkakahiyang iyon sa buhay ng ating bida. Sinimulan niya ang kalto mula sa pagmamahal niya sa isang karakter na si Lumi mula sa isang laro na tinatawag na Dungeon Power Fighter. Alam mo, nilikha niya ang kalto bilang biro nang maabot niya ang tuktok ng kanyang mga kapangyarihan sa Eastgard. Ito ay para mapaalis ang mga stalkers at creeps na sumusunod sa kanya. Madalas siyang istorbohin at naiirite siya sa pagpapatuloy ng mga quest ng world domination kasama sila, kaya naisipan niyang gawin ito upang mapaalis sila. Ngunit, syempre, hindi ito gaanong nagtagumpay, dahil lalo lamang nila siyang nagustuhan. Habang tinitingnan niya ang kanyang stat window, napagtanto niyang mas mahina na siya ngayon at mas mababa ang kanyang stats kaysa sa inaasahan niya. Alam niya na mangyayari ito dahil ito ang kanyang parusa para sa dimensional travel nang bumalik siya sa Earth. Ang isa sa pinaka-nakakainis sa kanya ay sa lahat ng kanyang walang katapusang mga kasanayan, isang skill lang ang natira, at iyon pa ay isang mababang ranggo. Ngayon, labis na siyang naiinis, habang ang isang ekspresyon ng purong pagkadismaya ay lumukob sa kanyang mukha. Inihambing niya ang sitwasyon na ito sa isang third-rate novel, kung saan ang bida ay bumalik sa simula. Ang mga kwento tulad nito ay talagang nakakapagpasama ng kanyang loob. Alam niyang hindi niya maaabot ang lahat ng kanyang layunin sa ganitong bilis, ngunit may isang liwanag sa dilim. Hindi nababago ang kanyang kumpiyansa. Alam niyang kung naabot niya ang tuktok ng dark magic powers noon sa ibang mundo, kaya niyang gawin ulit ito dito sa mundong ito. Sa ngayon, malinaw ang kanyang layunin. Kailangan niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan sa lalong madaling panahon upang hindi magkaroon ng anumang karagdagang pagkaantala sa pagbuo ng laro dahil sa paglitaw ng mga halimaw. Pinapalakas niya ang kanyang sarili at pinapaalala na kaya niyang gawin ito. Alam niyang hindi magiging kasing ganda ang kanyang karanasan dito kumpara sa mga hirap na naranasan niya sa Eastgard. Lumipat ang eksena sa training center kung saan naganap ang labis na kaguluhan. May tatlong dahilan para dito, ang pagsasara ng dungeon gate habang nasa kalagitnaan ng pagsasanay, ang kakulangan ng malinaw na tagubilin mula sa tenyente, at ang katotohanang isang recruit ang nakapuksa ng isang bagong species ng halimaw na hindi pa nila nakikita dati. Lahat ng ito ay nangyari kahit panawalan ng malay ang mga instructor. At dahil sa mga hindi inaasahang pangyayaring ito, dapat sana'y binigyan ng pribadong ranggo ang mga recruit upang masiyahan sila sa kanilang kalayaan hanggang sa sila ay maipadala. Ngunit hindi iyon mangyayari. Sa pinagsamang silid tulugan ng mga recruit, nagtatanong sila kung bakit sila naka-standby pa rin kahit na may mga kakaibang pangyayaring naganap sa huling linggo ng pagsasanay. Naiinis sila na hindi man lang sila makapanood ng TV. Isa sa kanila ang nagtanong sa kasama ni Minjun kung siya nga ba ang nakakuha ng malaking hound ng mag-isa, kung saan tumugon siya na nakita nga niya iyon. Iniisip ng ilan kung makakamit ni Kim Minjun ang ranggo ng sergeant sa loob ng 2 taon, ngunit hindi sigurado ang iba dahil kilala ang Hunter Corps exam sa kanilang matinding kahirapan. Sa opisina ng Battalion Commander, makikita natin ang ating bida na tumatayo at nagbibigay pugay sa commander. Gumanti ang commander ng saludo at sinabihan siyang pumasok, at naroon ang tenyente sa sahig sa isang napaka-awkward na posisyon. Sinasabi ng commander sa tenyente na umalis, at sumaludo ang tenyente bago siya lumabas ng silid, na tanging ang commander at si Menjon na lamang ang natitira sa loob. Natatawa ang commander habang kinakausap ang ating bida, sinasabi niya na ang isang tenyente na hindi maayos na nagsisiyasat sa mga kulungan ay dapat parusahan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa upuan habang umuupo, sinasabi kay Menjon na dapat na nilang kalimutan ang mga pakikipagpalitan ng mga paggalang. Nagulat si Menjon at nagtataka habang sinasabi ng commander na kailangan nilang mag-usap tungkol sa isang bagay. Sinabi niya na dahil nakuha ni Menjon ang pinakamataas na marka, may espesyal siyang alok para dito. Tinanong niya si Menjon kung nais niyang marinig ito. Isang crane at isang kawen ng mga manok, iyon ang talinghaga ng commander. Ang idiomang ito ay ginagamit upang ilarawan ang isang natatanging tao, isang taong mas mahusay kaysa sa iba sa isang partikular na bagay sa kanilang pangkat. Nakikita natin ang commander na nakaupo sa kanyang upuan, tinitingnan ng ating bida at iniisip kung gaano talaga siya kahanga-hanga. Natutuwa siya na nabubuhay siya sa harap ng ganitong talento. Hindi niya akalain na magkakaroon ng crane sa kanyang kawen ng mga manok. Napakahusay lang ni Kim Menjon sa kanyang ginagawa kaya't lahat ng iba ay tila walang saysay. Ang isipan ng commander ay naglalaro, iniisip kung tama bang ilagay si Menjon sa karaniwang mga ranggo dahil magiging pag-aaksaya ito ng kanyang talento.
Napagtanto niya na may isang grupo na nangangailangan ng tao, marahil ay pwedeng ilagay si Menjon doon. Sinabi niya kay Menjon na alam niya ang ambisyon nitong mabilis na umakyat sa mga ranggo, ngunit ayon sa mga patakaran, ang mga pribatong sundalo ay hindi maaaring kumuha ng pagsusulit para sa promosyon ng hindi bababa sa 1 taon pagkatapos ng kanilang huling pagsusulit sa recruitment. Gayunpaman, ang commander ay nagmumungkahi ng isang exception sa patakarang ito para kay Menjon. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Menjon. Nagsimulang tumawa ng malakas ang commander, nagsasalita ng malakas gamit ang kanyang pangungunaing boses. Sinabi niya kay Menjon na kung sasali ito sa Hunter Corps sa hinaharap, magtatagumpay siya sa kompetisyon. Sinabi niya na kung gusto ni Menjon, maaari niyang kunin ang pagkakataong ito, at hindi na siya kailangang maghintay ng 1 pang taon. Pinag-isipan ni Menjon ang pagkakataong ito, at tumahimik silang dalawa habang nagtititigan. Iniisip ng commander kung sobrang hirap ng hamon na iminungkahi niya para sa recruit dahil kahit sino mang kagaya ni Menjon ay mag-iisip muna bago pumayag na sumali sa Chorwan. Ngayon, iniisip pa rin ni Menjon ang oportunidad na ito at iniisip ang tungkol sa Chorwan. Ang 104 na dibisyon na kilala bilang Invincible Hunter Squad ay naroon, isang lugar na sinabi ng lahat ng kanyang mga kasamahan na puntahan niya. Iniisip pa rin ni Menjon ang oportunidad na ito at iniisip ang tungkol sa Chorwan. Alam mo ba, ito ay isang lugar na palaging may nyebe at malamig na panahon, ngunit hindi ito isang boring na lugar dahil may mga halimaw at mga kulungan na bigla na lang lumilitaw doon. Ito ang pinakamatinding bersyon ng harapan na maaari mong isipin. Ano kaya ang unang pumasok sa isip ni Menjon? Iniisip niya na ito ay isang masayang pagkakataon. Gusto lang niyang umusad, hindi mahalaga kung saan siya ilalagay, at magkakaroon din siya ng exception sa promosyon. Hindi pa banggitin, may mga maraming kulungan na puno ng mga halimaw, na ang pinakamahusay na mga kondisyon para sa kanya upang maging kasing lakas hanggat maaari. Kailangan niyang umusad sa anumang halaga upang magtagumpay ang kanyang mga plano. Dahil sa mas mataas ang kanyang ranggo, mas maraming pagkakataon ang magbubukas para sa kanya upang mag-level up. Tinitingnan niya ang commander, at sa may determinadong boses, sumang-ayon siya sa alok. Hindi makapaniwala ang commander sa una, labis na nagulat sa sagot ni Menjon. Mahigpit niyang sinabi na siya ay sasama, at may hitsura ng tagumpay at kumpiyansa sa sarili sa kanyang mukha. Sa labas ng Hunter Corps Training Center, makikita natin ang isang grupo ng bagong-bagong mga pribadong sundalo na nakatayo sa labas dala ang kanilang mga bag. Nakikita natin si pribadong Rocket na umiiyak ng todo habang nagpapalam kay Menjon, sinasabi sa kanya na panatilihin ang ugnayan. Diretsyong inilabas ni Rocket ang kanyang ulo mula sa sasakyan at kinulit siya tungkol dito, ngunit pinangako ni Menjon na gagawin niya. May isa pang lalaki na nakatingin lang sa kanila at nandidiri. Tinanong ni Rocket kung bakit voluntaryo si Menjon na pumunta sa Chorwan, at tinitigan lang ni Menjon ang kanyang kaibigan at sinabing masyadong mahirap para sa kanya na maintindihan, at na ang kanyang layunin ay isang bagay na baliw. Maganda ang itsura ng langit habang nag-uusap ang dalawang magkaibigan. Tinanong siya ni Rocket kung ito ay parang makamit ang pinakamataas na antas ng 100 beses. Gayunpaman, sinabi ni Menjon na naabot na niya ang pinakamataas na antas ng 30 beses, kaya hindi ito dapat maging mahirap na umabot ng 100. Sinabi ng kanyang kaibigan na siya'y baliw, na may halong paghanga sa tono. Nagpaalam siya kay Rocket na tila nasasaktan pa rin ang damdamin dahil sa paglayo mula sa kanyang kaibigan. Pagkatapos, tinitigan siya ni Menjon na palayo, at napagtanto niyang ang pinakamaingay na tao ay umalis na sa kampo. Nakangiti siyang nakatayo sa labas ng training center, iniisip kung bakit siya lang ang natira dito. Biglang may dumating na malaking truck militar sa kanyang harapan, at huminto malapit sa kanyang mga paa. Bumukas ang pinto, at narinig niyang tinatawag ang kanyang pangalan. Tumingin siya papunta roon, at isang malaking lalaki, na may napakamaskuladong pangangatawan at makapal na salaming pang-araw, ang nakatayo sa harap niya. Ang pangalan niya ay Kim Minji, ayon sa name tag. Tinitigan siya ni Minji, at tinanong kung matagal na siyang naghihintay, sinasabing natagalan sila dahil sa nyebe. Tinitingnan niya ang lalaki na may halong pagkamangha, sinasabing hindi naman siya matagal na naghihintay, habang iniisip din kung anong buwan na ba para magnyebe na. Nagsimulang maglakad si Minji at inutusan ng ating batang bida na kailangan nilang umalis na para sa squad, at inutusan siyang sumakay sa likuran ng sasakyan. Tahimik na sumakay si Menjon sa likuran, at inilapag ang kanyang gamit sa sahig dahil magsisimula na ang paglalakbay ng kanyang buhay. Sa biyahe, natutuwa si Menjon na magsisimula na siya ng kanyang buhay bilang isang sundalo mula ngayon. Gayunpaman, may isang bagay na nagpapakaba sa kanya. Natatakot siyang mabuli.
Ayaw niyang mapunta sa mga miserableng sitwasyon kung saan siya ay binibiro o pinaglalaroan ng kanyang mga kasama. Wala na siyang pasensya para rito sa ngayon. Sapat na ang kanyang pag-unlad upang malaman na kailangan niyang tiisin ito sa ngayon. Ang biyahe ay tila maayos na, ngunit pumasok sa isip niya na kung tatamaan niya ang kanyang nakatataas kahit isang beses, ipapadala siya sa military prison bilang isang ordinaryong sundalo. Ang biyahe ay kalmado, na may magagandang tanawin ng kapaligiran at arkitektura. Nakatulog si Minjon, ngunit nagising siya nang makita niyang bumabagsak ang mga piraso ng nyebe sa paligid. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata nang makarating sila sa Invincible Hunter Corps Headquarters sa Tier 1. Dahil totoong may nyebe dito. Naglalakad si Minjon kasama si Kim Minji sa mga pasilyo ng headquarters. Binuksan ni Minji ang pinto gamit ang kanyang mga maskuladong kamay at itinulak si Kim Minjon papasok, inihayag na siya ay isang bagong dating. Pagpasok ni Minjun sa kwarto, nakita niya ang grupo ng mga lalaki na abala sa paglilinis o nagpapahinga. Inutusan niya sila na pakainin at turuan si Minjun kung ano ang dapat gawin. Nagniningning ang mga mata ng mga lalaki nang makita ang baguhan. Nagsama-sama sila sa paligid niya, tinatanong ang kanyang pangalan at nang malaman nila, nagsimula silang pag-usapan kung paano tinawag na Super Soldier si Minjun at siya raw ang nakapatay ng aso ng mag-isa. Isa sa kanila ang kumuha ng bag ni Minjun at ibinato ito sa isa pang lalaki, sabay utos na ilabas ang mga gamit ni Minjun. Tinitigan ni Minjun ang mga ito at napagtanto na sila marahil ang mga alpha sa dormitoryong ito. Pero may napansin pa siyang isa pang bagay, kung paano siya tingnan ng mga hanggal na ito, parang nakakita sila ng bagong laruan. Tinanong nila siya kung bakit pinili niyang magboluntaryo sa Sherwan kahit na mataas ang kanyang mga grado. Sinagot ni Minjun ang tanong nila, sinabing ang mga frontline ang pinakamagandang lugar para makakuha ng karanasan at ang pinakamabilis na paraan para umasenso. Sandaling naguluhan ang mga ito sa sagot niya, pero bigla na lang nagbago ang kanilang mga mukha, tinawag siyang baliw, at hinangaan ang kanyang desisyon. Sinimulan nilang bambahin ng mga tanong ang ating bida, tinatanong kung may kapatid ba siyang babae o kasintahan. Sumagot si Minjun ng, wala, sa parehong tanong, kaya tinanong siya kung ano ang talent niya. Naisip ni Minjun kung titigilan na ba nila siya kung ipapakita niya ang kanyang talent. Itinaas niya ang isang daliri at sinabi sa kanila na magpapakita siya ng one-finger push-ups. Nagalit ang isa sa kanila, sinabing kaya nilang gawin iyon buong araw. Pero ang isa ay nagsabing sige, ipakita niya na. Mabilis na nagbago ang kanilang mga ekspresyon, para bang may nawala sa kanilang buhay. Pero ang totoo, inilagay lang ni Minjun ang kanyang daliri sa sahig at gumawa ng vertical push-ups gamit lang ang isang daliri. Laking gulat nila dahil hindi nila inaasahang gagawin niya iyon ng patayo. Nagtanong sila kung may kakilala ba silang makakagawa rin nito sa kanilang pleton, at isa sa kanila ang nagsabing meron silang kilala. Habang pinag-uusapan nila ang taong iyon, dumating ang isang lalaki na nakauniforme sa pintuan ng dormitoryo. Lumapit siya kay Minjun na nasa vertical push-up position pa rin at sinabihang umalis. Agad na nakilala ni Minjun ang boses na iyon, alam niyang si Sergeant Lee Sung-ho iyon. Nagulat si Minjun nang makita ang dating instructor na si Sergeant Lee sa parehong dorm room na kinaroroonan niya. Pero tila sanay na ang ibang mga lalaki sa kanya at sinimulan na nilang kutsain at inisin siya dahil naitalaga siya bilang instructor. Tinanong nila kung ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Hindi siya sumagot at lalo pa nila siyang ininis. Sa wakas, napuno siya at sumigaw na may 4 na araw na lang siya at sinabihang tigilan na siya. Nakakatawa naman, naubos na rin ang interes nila sa kanya kaya tinigilan na siya at nag-move on na. Sabi ng sergeant na galit siya, pero wala siyang magawa. Samantala, tuwang-tuwa si Minjun na umalis na sila. Humiga ang sergeant sa kama, binuksan ang cellphone at nagsimulang manood ng video tungkol sa mga volcanic dungeon. Napagtanto ni Minjun na kahit sa ganitong kaliit na espasyo ng dorm, napakalaki ng pagkakaiba sa ranggo ng mga nandito. Tinawag ng sergeant ang isang private na nagngangalang Dongjun, sinabihang turuan si Minjun dahil siya ang junior dito. Tinitigan ni Minjun ang lalaking nagpapakilala at nagtataka kung paano naging senior niya ang taong iyon. Tinanong ni Dongjun ang ating bida kung gusto niyang mag-usap habang kumakain dahil may permit siya para bumisita sa PX. Pumunta sila sa PX at sinabi ni Dongjun kay Minjun na pumili ng anumang gusto niyang kainin. Sinabi niya sa ating bida na kumain ng husto, at inisip ni Minjun na mabait talaga ang taong ito. Sa counter, umabot sa 300,000 won ang bayarin dahil sa dami ng pagkain. Binayaran ito ni Dongjun pero nanginginig siya sa takot. Habang nilalantakan ni Minjun ang mga baniling pagkain, sinabi ni Dongjun na mag-enjoy lang siya. Tinanong ni Minjun kung bakit hindi sila pinapayagang gamitin ang PX ng regular.
Sinabi ni Dongjun na dahil ito sa rango, mga private first class at pababa lang ang pinapayagang pumunta doon tuwing weekend. Dagdag pa niya, kailangang maging private first class o mas mataas pa para magamit ang gym, at kung gusto mong gamitin ang PC room, kailangan ay corporal ka. Halos mabulunan si Minjun sa narinig. Nakakatawa para sa kanya na kailangan mong maging mataas ang rango para magamit ang PC room. Sumang-ayon si Dongjun na hindi makatuwiran iyon pero alam niyang wala siyang magagawa sa kanyang rango ngayon. Nagtanong si Minjun na may kasamang pag-usisa kung may paraan para baguhin iyon na ikinagulat ni Dongjun. Sinabi niya na ang tanging paraan ay maging isang sergeant para kahit paano ay magkaroon ng tsansa. Naisip ni Minjun na nakakalungkot at nakakainis iyon dahil umaasa siyang magagamit niya ang PC room. Ipinaliwanag pa ni Dongjun na napakahirap maging sergeant sa Hunter Corps. Ibinahagi niya ng kaunti ang tungkol sa sarili niya, sinasabing ilang beses na siyang bumagsak sa advancement exam kaya stuck siya bilang private first class sa loob ng 3 taon. Iniisip ni Minjun na dapat siyang ma-promote agad para maisama rin si Dongjun pataas. Pinaalalahanan niya ito na subukan pa dahil tiyak na magtatagumpay siya sa susunod na pagtatangka. Dito, pumasok ang isa pang bully, inakbayan si Dongjun. Tinanong nito kung sila lang ba ang kumakain ng masarap na pagkain, at inaalok ni Dongjun na sumali ang lalaki dahil corporal siya. Siyempre, pumayag ito. Sinimulan ng corporal na ubusin ang pagkain, kinakain ang mga chips at iniinom lahat ng soda. Tinitigan siya ni Minjun nang may pagkamuhi, iniisip na napaka-crisp ng taong ito. Pagkatapos kumain, sinabi ng corporal na hindi niya ipagsasabi na nag-uusap sila, pero gusto niyang mag-presente sila sa firearms training bukas, kung hindi ay para daw itong kanilang libing. Agad na sumingit si Dongjun at sinabing ipapaliwanag na sana niya ang firearms training kay Minjun, dahil iba ito sa Chorwan kaysa sa ibang lugar. Nainsalto ang corporal at sinimulang kutsain at alipustain si Dongjun. Humingi ng paumanhin si Dongjun, pero lalo lang itong kinutsa ng corporal. Inis na inis si Minjun sa ginagawa ng lalaki kaya naisip niyang hindi na siya manunood lang. Sa ilalim ng mesa, ipinadala ni Minjun ang demonic energy sa pagkain na kinakain ng corporal, isinumpo itong mag-spit out. Hindi na makakain ang corporal, at nanlamig ang kanyang mukha habang siya ay tumayo. Tinanong siya ni Dongjun kung ano ang problema, pero hindi ito sumagot. Bigla siyang nagsabing parang may kakaibang bagay sa expiration date ng pagkain. Pero kahit na pinapawisan at pakiramdam na masama, nagdesisyon ng corporal na iligtas ang kanyang dangal sa pagsasabing malamang wala lang ito. Napag-alaman na ginamit ni Minjun ang corruption skill sa corporal. Ngumiti si Minjun habang ang corporal ay papalayo, hawak ang kanyang tiyan. Pagkatapos ay binaling niya ang atensyon pabalik kay Dongjun at tinanong tungkol sa firearms training. Ibinunyag na dito, sa Invincible Hunter Squad, gumagamit sila ng mga bala na mas malakas pa kaysa sa mga monster-killing bullets na ginagamit ng regular Hunter Corps. Ibig sabihin, mas malakas ang kick ng mga baril. Maihahalin tulad mo ang regular na ICM bullets sa mga ponies, pero ang Invincible Hunter Squad's bullets ay parang mga wild stallions. Ang recoil ng baril ay sobrang lakas na kahit isang bihasang Mama Merrill ay mahihirapang kontrolin ito. Sabi ni Dongjun, dahil mas madalas nang lumilitaw ang mga halimaw, kailangan nila ng dagdag na firepower. Napaisip si Minjun sa sinabi at napagtanto niyang talagang akma ang Metapora. Inalala niya ang mga sandatang gamit niya sa Isgard, at inihalin tulad niya ito sa mga elepante kung ikukumpara sa mga baril na ito na parang mga kabayo at stallion. Mas lalo siyang nagtiwala sa kakayahan niyang kontrolin ang mga baril. Nakangiti siyang sabik na naghintay sa pagsasanay. Dumating na ang araw ng training, at papunta na ang mga sundalo sa lugar ng pagsasanay. Punong-puno ng ingay ng putok ng baril ang pasilidad para sa firearms training. Nakikita natin ang isang sundalong nagpapaputok ng baril sa target, at ang mga flare ng bala ay kayang magpasindi ng buong kwarto. Nagulat tayong lahat nang malaman na si Minjun pala iyon, bagamat nalungkot siya dahil may isang putok siyang hindi tumama. Laking gulat ng lalaking tinitingnan ang target, sinabing 19 na tama ang nakuha niya at isang sablay lamang. Napatulala ang dalawang alpha roommates niya, habang si Dongjun ay namangha sa kakayahan ni Minjun sa pagbaril. Tumayo si Minjun na may buong pagmamalaki kasama ang baril niya, habang nagtatanong ang mga tao kung siya ba'y isang cyborg o sadyang sinuswerte lamang. Sa isang booth, dalawang anino ang nakatayo at tinitingnan ang baril. Tinanong ng mga kasama niya si Minjun kung paano niya nagawa iyon, at sinagot niya ng simple, sinunod lang niya ang mga turo. Lumabas mula sa likod ng dalawang alpha si Kim Minji, isang higanteng sundalo, at pinuri si Minjun sa kanyang galing sa pagbaril.
Sinabi niya na excited siyang makita si Menjon sa espesyal na pagsasanay mamayang hapon at agad na naakit si Menjon sa ideya. Nagsimula na ring magpatawa ang dalawang alpha roommates, sinasabing masyadong kampi si Kim Minji kay Menjon. Sinabihan sila ni Kim Minji na tumigil na at umalis. Nagsimulang pumalakpak ang mga sundalo para kay Menjon at lalo pa siyang pinuri ni Dongjun. Nagpasalamat si Menjon at tinanong kung ano ang mangyayari sa special firearms training. Sinabi ni Dongjun na hindi siya masyadong sigurado pero ikinwento niya ang mga alam niya. Ang espesyal na pagsasanay ay binubuo ng mga koponan ng 2 tao sa isang training facility kung saan kailangan nilang patayin ang mga halimaw habang papunta sa isang destinasyon. Hindi gaanong mapanganib ang mga halimaw pero sila ay gumagalaw at aatake rin. Magkakaroon din ng mga civilian target plates na biglaang lilito at kailangan nilang iwasang tamaan ito. Kung hindi, ay automatikong mabibigo sila. Sinabi ni Dongjun na huwag mag-alala tungkol sa tunay na mga halimaw, at ito'y isang kontroladong kapaligiran na may tamang gabay. Pero, kilala si Menjon, ang ating bida, na wala siyang ibang ikinatuwa kundi ang makalaban ng mga tunay na halimaw.